Nang sumunod na araw, habang kumakain sina Goro ay pinapanood nila sa telebisyon ang laro ng Phoenix, kung saan makikita na hindi maganda ang laro ni Shigino dahil natambakan na ang mga ito ng kalaban. Maya-maya pa ay naglakad na si Goro papasok sa eskwelahan nang makasalubong nito si Shigino. Inalok siya nito na ihahatid na sa school pero tumanggi siya at sinabing kung may oras pa ito ay mas mabuting ipahinga na lang para paghandaan ang susunod na laban, dahil kung ganoon umano palagi ang laro nito ay mapapabilis ang retirement nito. Dahil doon ay nainis si Shigino at sinabi kay Goro na hindi ito dapat nakikialam sa retirement niya, sabay pinaharurot ang sasakyan, kaya nagtaka ang ating bida. Nang makarating si Goro sa school ay dumiretso ito sa office of the chairman upang sabihin na mag-organize siya ng isang game, subalit ayon dito ay kailangan muna nilang magparehistro sa Baseball Society dahil kailangan din umano nilang kumuha ng teacher na titingin sa lahat. Sa silid-aralan naman ay ipinaalam ni Fuji sa tatlo niyang kaibigan na sumali na siya sa baseball, at parte na umano ng high school life nito ang laro na iyon. Dahil doon ay nagtaka ang tatlo kung bakit naniwala si Fuji kay Goro, kaya sinabi nito na mabangis yun mag-pitch at kaya rin umano nitong marating ang Koshien. Mas lalong hindi naniwala ang tatlo at tinanong si Fuji kung bakit mag-e-enroll doon si Goro kung meron iyong pitching na mabangis, at patuloy pa ng mga iyong kinokontra ang mga sinabi ni Fuji. Na bad trip si Fuji dahil wala naman umano ang mga iyong alam tapos kung ano-ano ang sinasabi, kaya umakyat na lang muna siya sa rooftop. Sinundan siya doon ni Miho para tanungin kung ipinapakita niya ba ngayon na sports-minded siya, gayong dati ay siya ang dahilan kung bakit nabalian ng buto sa hita si Miho, at simula noon ay hindi na ito nakasali pa sa baseball. Hindi umano yun nakakalimutan ni Miho hanggang ngayon at hindi niya pa rin ito napapatawad. Pinuntahan naman ni Goro si Mr. Yamada upang itanong kung ito nga ba ang magiging baseball club advisor nila. Nang makumpirma na iyon nga ay naikwento yun ni Goro kay Shimizu upang alamin kung may alam ba iyon sa larong baseball. Sinabi ni Shimizu na sa bansa ng mga iyon nanggaling ang baseball kaya malamang ay meron. Maya-maya pa ay nakauwi na si Goro sa kanilang bahay pero ang tanging nadatnan lang nito doon ay ang lasing na natutulog niyang ama. Ginising niya ito upang itanong kung nasan ang kanyang mama at mga kapatid, ngunit sinabi ni Shigino na pinalayas niya na ang mga iyon. Kanina kasi nang makauwi si Shigino ay pinilit nito si Shingo na maglaro ng baseball subalit ayaw ng bata. Dahil doon ay pinagsabihan ni Momoko si Shigino na wag ibunton sa bata ang lahat ng inis nito dahil lang hindi nito magawang manalo sa laban. Sa huli ay sinabi pa ni Momoko na tumigil na lang si Shigino kung magkakaganon ito, at mas makabubuti umano kung magre-retiro na lang ito. Dahil doon ay mas lalong nainis si Shigino kaya hindi na ito nakapagpigil pa at nasample si Momoko. Labis na nagalit si Goro nang malamang sinaktan ni Shigino ang kanyang mama hanggang sa nauwi sa pisikalan ang dalawa. Pagkatapos yun ay nahulasan na si Shigino at sinabi na maganda na ang pakiramdam niya. Doon na naikwento ni Shigino kay Goro ang tungkol sa paglala ng performance niya at pangit na umano ang pitch nito, dahil kahit simpleng player lang ay nahihit na ang pitch niya pero wala naman siyang makitang mali sa katawan niya. Sinabi ni Goro na sa kahit ano pa mang dahilan ay hindi pa rin tama na sinaktan ni Shigino ang mama niya, kaya naman agad na tumayo si Shigino at sinabing pupuntahan na nito si Momoko para humingi ng tawad. Sumama rito si Goro at habang naglalakad sila ay sinabi ni Shigino na wala siyang ibang alam na ipambubuhay sa pamilya kundi ang paglalaro ng baseball, kaya nais umano nitong ipakita kay Shingo kung gaano kaganda ang larong iyon nang sa ganon ay maipagmalaki rin sila nito balang araw. Hindi pa natatapos ang sinasabi ni Shigino ay bigla na lang nilang narinig ang boses ni Shingo na noy-abala sa pagtitraining ng larong baseball. Ang totoo pala ay palihim itong nag-insayo para masurpresa nito ang ama dahil alam nito na matutuwa iyon. Kaya naman hindi makapaniwala si Shigino nang marinig ang sinabing iyon ng kanyang anak. Hindi nagtagal ay lumapit na si Shigino kay Momoko para humingi ng tawad, pero giit ni Momoko na may mali rin siya dahil kung ano-ano ang mga nasabi niya dito. Nang magkapatawaran na ang dalawa ay doon na sinabi ni Goro na kung hindi na umano naiintindihan ni Shigino ang nangyayari dito ay iyon na umano siguro ang oras para magretiro na ito. Dagdag pa ni Goro na sila na lang ni Shingo ang magtutuloy ng yapot ni Shigino, at nangako pa ito na pag-uusapan umano ang pangalan nito sa mundo ng baseball. Kinabukasan, habang naglalakad si Fuji ay naalala nito ang nakaraan pati na rin ang kawalang pag-asa umano na makarating sa Koshien kaya pinanghinaan ito ng loob. Ngunit laking gulat nito nang biglang magsalita si Goro mula sa likuran kaya napasabi ito na hinding-hindi siya magko-quit sa baseball team. Sinabi ni Goro na dapat lang dahil kung mawawala pa sila ng isang player ay mawawala ang team kaya hindi nila matatalo ang Keido. Nagulat si Fuji nang malaman na ang Keido ang tatalunan nila, sabay nagtaka kung bakit sa paaralang wala namang baseball ito pumasok gayong ang Keido pala ang gusto nitong talunin.
Mas madali sana umano kung doon na lang si Goro sa dati nitong school, bagay na sinang-ayunan naman ng ating bida, pero paano umano nito tatalunan ang Kaido kung doon pa rin ito pumapasok? Saglit na natigilan si Fuji at pagkatapos ay nagulat na naman ito nang ma-realize na galing pala si Goro sa Kaido, gayong sa simula pa lang naman ay sinabi na ni Goro na galing siya doon. Natuwa si Fuji nang malaman iyon, sabay sabi na kaya nilang pabagsakin ang Kaido at ang ibang team. Nang sumunod na araw ay humarap na si Shigino sa presscon upang i-announce ang kanyang pagre-retiro pagkatapos ng season na iyon. Sa huling game nito ay nanalo naman muli ang team ng Yokohama Blue Ocean kaya tuwang-tuwa sina Goro. Kinagabihan, pagka-uwi nila ay tumawag si Mr. Yamada kay Goro upang ibalita na pinayagan na umano sila sa practice game, at ang una ng mga itong makakalaban ay ang malakas at sikat sa Kanagawa, ang Yokohama Teijin High School. Sinabi ni Goro na nakahanda siya dahil mas maganda nga umano kung magaling ang kalaban. Kinabukasan ay pumunta na ang team ni Goro sa Teijin High School para sa kanilang practice game. Habang nagwa-warm up pa lang ang mga player ay nagpasalamat muna si Mr. Yamada sa pagpayag ni Coach Minagishi para sa laro na iyon, kaya sinabi nito na ayos lang dahil matagal naman na silang magkaibigan. Hindi nagtagal ay napansin ni Mr. Yamada na handa na ang kanyang team kaya nagpaalam muna ito para puntahan ang mga iyon. Ngunit nagulat ito nang malaman na hindi naman pala talaga miyembro ng baseball team ang mga iyon, at isa lamang yung hamon kung papaano tatalunan mag-isa ni Goro ang team ng Teijin para makumbinsi ang 7 na sumali sa team. Wala umanong gagawin ng 6 kundi tumayo at magpakita lang sa field, at kapag napatunayan umano iyon ni Goro ay tutuperin ng mga ito ang sinabi nila. Tinanong ni Mr. Yamada kung seryoso ba si Goro kaya sinabi nito na hindi kasi sasali ang mga iyon kung hindi niya iyon sasabihin. Gayunpaman, wala na umanong atrasan kaya pamwesto na ang mga ito para sa pagsisimula ng laro. Hindi makapaniwala ang mga taga-Teijin nang makita na babae ang catcher ng Team Seisho, kaya naman nang may pamwestong batter ay tinitigan pa niyon si Shimizu para lang makumpirma kung babae nga iyon. Kasabay nito ay nagsimula ng mag-pitch si Goro, bagay na ikinagulat ng mga taga-Teijin dahil hindi nila akalain na magpipitch ng ganun ang isang taga-Seisho. Maging ang coach ng mga ito ay hindi makapaniwala at napatanong na lang sa sarili kung paano nagkaroon ng ganoong kagaling na player ang Seisho. Natuwa si Mr. Yamada sa galing ni Goro, habang tinanong naman ni Fuji sina Tashiro kung minaliit ba ng mga ito ang kakayahan ni Goro. Nagulat din ang mga ito nang malaman mula kay Fuji na nanggaling si Goro sa Kaido, at lumipat umano yun sa Seisho para pabagsakin ang mga iyon. Sa pagpapatuloy ng laro ay nagawang maka-home run ni Goro, bagay na labis na ikinatuwa ni Miho at Mr. Yamada. Kasabay ng pangyayaring iyon ay naalala naman ni Shimizu ang sinabi niya noon kay Goro na hindi ito mananalo sa Kaido kung mag-isa lang ito nalalaban sa mga iyon. Wala umanong laban ang mga baguhang member ni Goro kaya tinanong niya ito kung bakit hindi na lang ito pumasok sa magandang school. Subalit ayon kay Goro, hindi umano nito kailangan ng mga magaling na kasama dahil gusto nitong makita kung hanggang saan ang pwedeng marating ng sarili nitong kakayahan. Tumayo na si Shimizu para maging catcher muli ni Goro. Mula sa second inning hanggang sa fourth inning ay walang naka-score sa magkabilang team kaya lamang pa rin ang Seisho ng 1 puntos. Pagkatapos ng inning ay napansin ni Fuji na nasasaktan na ang kamay ni Shimizu dahil sa pagsalo ng mga pitch ni Goro. Kasunod yun ay nagsalita si Tashiro at sinabing lokohan lang iyon sapagkat hindi naman umano yung totoong game sa official tournament, dahil sa ngayon ay si Shimizu ang tumatayong catcher ni Goro kaya sino na umano ang sasalo sa pitching nito sa official game. Sinabi ni Uchiyama na baka makakakuha sila sa bagong papasok pero hindi ang mga ito umaasa na may darating na marunong, kaya sa huli ay maaaring pagtatawanan lang umano sila. Dagdag pa ni Tashiro na hindi katunayan ang game na iyon para sa kung anong sinasabi ni Goro at kung anong gusto nitong mangyari sa baseball team na itinatayo nito. Sumingit si Fuji sa usapan at sinabing para matahimik na si Tashiro ay siya na ang magiging catcher ng team nila. Natigilan ang lahat habang natawa naman si Miho dahil kahit ano pa umanong gawin ni Fuji ay hindi nito masasalo ang bola ni Goro, nang biglang magsalita ang ating bida at sinabing susubukan niya si Fuji bilang catcher. Nang magsisimula na ulit ang game ay tinanong muna ni Shimizu kung ayos lang ba talaga si Fuji dahil mahirap umanong suluhin ang fastball pitch ni Goro. Sinabi nito na wala naman siyang magagawa, at isa pa ay ayaw umano nitong magsakripisyo si Shimizu ng tuluyan ng dahil sa kanila. Nagtaka ang dalaga kaya sinabi ni Fuji na napapansin kasi niya na pagkakatapos mag-pitch ni Goro ay laging nasa upuan si Shimizu hinihipan ang kamay. Isa pa ay gusto rin naman umanong masubukan ni Fuji ang ibang posisyon sa baseball para naman maging masaya umano ito. Subalit sa unang beses na pagsalo nito ng pitch ni Goro ay natakot ito sa sobrang lakas niyon kaya tumalsik pa ang gloves na suot nito.
Dahil doon ay lumapit dito si Goro at sinabing ipwesto lang ni Fuji sa gitna ng strike zone ang gloves nito at huwag na umano itong gagalaw dahil siya na ang bahala. Mas lalong humanga sina Uchiyama dahil nagawa ni Goro na isakto ang bola sa pwesto ng gloves ni Fuji. Lumipas ang dalawa pang inning na wala pa ring nakaka-score sa magkabilang team. Subalit nang makuha ni Coach Minegishi na fastball right down middle lang ang ginagawang pitch ni Goro ay sinabi nito sa kanyang mga player na tansyahin lang muna ang dating ng bola sabay palo. Simula noon ay natatamaan na ng mga taga-Teijin ang pitch ni Goro kaya mapapansin na medyo naiinis na ito. Mas lalo pang nadagdagan ang inis ni Goro nang pagbawalan ni Tashiro ang isa nilang katim sa pagtulong kay Goro. Gusto kasi nito na hayaan lang si Goro na yun mismo ang pumulot ng bola, kaya naman napatanong si Shimizu sa kanyang sarili kung yun ba ang mga gustong makasama ni Goro sa baseball team. Sa muling pagpitch ni Goro ay nataman ulit yun ng batter pero nasalo naman iyon ni Tashiro. Sumigaw si Shimizu na ipasa na kaagad sa kanya ang bola nang sa ganon ay ma-out ang kalaban, pero sa halip na gawin yun ay ibinato ni Tashiro ang bola sa pwesto na walang tao bagay na ikinatuwa ng mga kalaban dahil naka-score na naman sila. Dahil sa ginawang yun ni Tashiro ay sinugod ito ni Fuji upang komprontahin. Sinabi nito na hindi niya hinihiling na tumulong si Tashiro, pero wag naman umano itong may merwisyo ng tao dahil ginagawa ni Goro ang lahat ng makakaya nito. Lumapit si Goro at sinabing pabayaan na yun ni Fuji dahil babaguhin na umano niya ang ilang bagay na gagawin niya. Napansin naman ni Mr. Yamada na parang naglalaro na umano si Tashiro noon ng baseball base sa pagkilos at paghagis nito ng bola. Sa second half ng 7th inning ay lamang ang Teijin ng isa kaya sinabi ni Fuji na kailangang makatay sila sa inang na iyon dahil kung hindi ay mahihirapan na talaga silang manalo. Kailangan umanong gumawa si Goro ng paraan dahil kung hindi ay wala na itong pagkakataon pa. Nang sumalang si Goro bilang batter ay tinamaan nito ang bola. Inakala nito na makaka-home run na siya, pero nasalo pa rin ng kalaban ang bola kaya sa sobrang inis ay itinapon nito ang baseball cap niya. Tinuwanan siya ni Tashiro at sinabing tapos na ang laban, at 100% umano na wala nang magagawa pa si Goro kaya hindi na talaga ito sasali pa sa baseball team na gusto nitong buuin. Tumayo si Fuji at sinabing walang pumipilit kay Tashiro na sumali sa team at hindi umano kawalan. Para kay Fuji, gusto niya na maging katulad ni Goro dahil pagod na siya bilang estudyante lang na nakaupo sa classroom at walang inaabot na pangarap sa buhay. Hindi nagtagal ay pamwesto na si Fuji bilang batter kahit na masakit ang kamay nito dahil sa pagsalo ng 30 pitch ni Goro. Gayunpaman, nilakasan ni Fuji ang loob niya at sinabi na kakayanin niya iyon dahil gusto niyang makasama si Goro sa field. Sa huli ay natuwa si Goro dahil nagawa naman ngang matamaan ni Fuji ang bola.